Kung sa iba nakakakilig ang first love nila, para sa akin nakakatakot. Jason po ang pangalan ko, Sir Neb. At noong kabataan ko, na love at first sight ako. Isa ako sa mga player ng soccer sa paaralan namin noong high school. Lagi kaming nagpa-practice after ng klase, kaya lagi rin na halos gabi na ako umuuwi. Isa sa mga madadaanan ko pag uwi, ang isang 3-story boarding house. Sa 3rd floor ng boarding house na ito ay may lagi akong inaabangan. Babae siya. Sa hula ko noon ay halos kaedad siya ng ate ko na 20 years old na. Tuwing dadaan ako doon ay nakikita ko itong babae na nakaupo sa may railings ng hallway. Nakasando siya, shorts na pambahay, mahaba yung buhok niya, tapos wala siyang suot na tsinelas o anuman sa paa. Sa paulit-ulit na pagdaan ko, lagi akong nagnanakaw ng sulyap sa kanya. Paunti-unti parang nagagandahan na ako sa kanya. Kung papanong liparin ng hangin yung mahaba niyang buhok. Hanggang sa umabot sa punto na yun na lang ang dahilan para dumaan ako sa kalsadang yon. Kapag walang pasok, nagpapaalam ako kila mama na may pupuntahan lang saglit para lang makita ko yung babae. Lagi siyang nandun. Basta lumubog na yung araw, nakaupo na siya sa may railings. Para bang naging panata na niya na tumambay sa pwestong yon. Yun ang first love ko, Sir Neb. Isang pagkakataon ay nagkalakas ako ng loob na kawayan yung babae. Grabe yung kaba ko nun. Tumalon talaga ako sa tuwa nung makita kong kumaway din siya sa akin. Hindi ako nakatulog nung gabing yon sa sobrang kilig. Lagi ko siyang napapanaginipan. Madalas niya akong yakapin at halikan sa panaginip. Magigising na lang ako na para bang ayaw ko pang tumayo kasi sobrang ganda ng naging tulog ko. Mga 1 taon ang lumipas nang magkaroon ulit ako ng lakas ng loob. Walang pasok nun. Sinuot ko yung regalo sa akin ni mama na t-shirt nung nakaraang Pasko. Pumunta ako doon sa may boarding house para sana magpakilala doon sa babae. Alam ko mas matanda siya sa akin. Malamang isipin niyang nagbibiro lang ako. Pero gusto ko lang subukan. Pagdating ko doon, yun mismong may-ari ang nakausap ko. Tinanong ko sa kanya kung pwede ba akong umakyat. May sasabihin lang ako doon sa tenant niya sa may 3rd floor. Sir Neb, ang sagot niya sa akin, mag-iisang taon na raw na walang tenant doon sa 3rd floor. Parang nanlaki yung ulo ko nung marinig ko yun. Grabe yung tibok ng puso ko. Kinagabihan noon ay hindi ulit ako nakatulog. Pero hindi na dahil sa kilig. Dahil na sa takot. Ibig sabihin, hindi tao yung babae na naroon sa taas ng boarding house. Isang gabi habang nakahiga, narinig ko na may tumatawag ng pangalan ko galing sa labas. Tumayo ako, dahan-dahan. Pagtingin ko, may babae na nakatayo doon sa likod ng mga bulaklak ni mama. Nakasando siya. Naka-shorts na pambahay. Mahaba ang buhok. Tinatawag niya yung pangalan ko. Wala siyang mata at ilong. Tanging bibig lang. Tumakbo ako pabalik sa kama nang umiiyak. Nagtalukbong ako ng kumot. Hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Nung tanggalin ko yung kumot, maliwanag na sa labas. Hindi na ulit ako dumaan sa boarding house na yon. Ayoko na ulit makita yung multo ng babaeng yon. Ilang taon ang lumipas, tsaka ko lang naalaman na may dati palang nagpakamatay na babae sa boarding house na yon. Kaya naman pala wala nang sumubok na umupa sa mga kwarto doon sa 2nd palapag. Yun po yung experience ko. Medyo traumatic. Kaya rin siguro college na ako nung nagkaroon ako ng unang girlfriend. Dahil medyo natakot ako sa babae. Lalo na kapag mahaba yung buhok. Hindi ko maiwasang maalala yung mga araw na nakikita ko yung babae sa boarding house.
Tawagin niyo na lang po akong Arsenio. Isa sa madalas na nakakapakinig ng mga kwentong kababalaghan dito sa channel nyo. May karanasan din po ako na sa palagay ko ay maituturing na katatakutan. 2011 po, kung kailan mismong araw ng mga puso, ay tsaka pa kami nag-away ng girlfriend kong itago na lang natin sa pangalang Riza. Nag-umpisa lang sa biruan ang away na yon. Napikon siya tapos tinuyo. Ako naman parang nanawa na rin sa kakasuyo sa kanya sa tuwing paaandarin niya yung topak niya. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano yung maliit na bagay na yon na pinagmulan ng away namin. Basta hindi naman talaga dapat pagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Pero ayun na nga po, sinumpong na. Kaya nung araw na yon sa halip na suyuin ko siya, ay nagkulong na lang ako sa bahay. Tapos kinabukasan, nagbago yung isip ko. Pupuntahan ko na sana siya para suyuin. Kaso nung paalis na ako, biglang dumating yung isa sa mga barkada ko. Pinaalala sa akin na birthday ng tropa namin. Hindi ko na muna pinuntahan si Riza. Sumama ako sa barkada ko. Hanggang sa lumipas yung oras at inabot na ako ng gabi sa inuman. Pero balak ko pa rin puntahan si Riza. Aayain ko siyang mag-date. Babawi ako sa kanya. Total hindi pa naman masyadong gabi nun. Alam ko namang konting suyo lang ay papayag na rin yon. Nagpaalam na ako sa mga barkada ko. Hindi naman ako masyadong lasing pero aminado akong may tama ako kahit papano. Pinigilan pa nila akong umuwi kasi nakamotor lang ako. Baka raw madisgrasya lang. Pero hindi na ako nagpapigil kasi gusto kong magkabati na kami ng girlfriend ko. Isi-celebrate namin yung araw ng mga puso kahit medyo late na. Nung nagmumotor na ako papunta sa kanila, nagulat ako. Dahil nakita ko si Riza na naglalakad sa daan. Naisip ko siguro pupunta ng tindahan. Medyo malayo din kasi yung tindahan sa kanila. O baka may ibang pupuntahan. Hindi ko alam. Pero okay na rin yun na sa daan ko siya nakita. Hindi na ako pupunta sa kanila. Nakakahiya rin kasi sa tatay at nanay niya na maaamoy akong amoy alak. Huminto ako sa tapat at sabi ko, sakay na. Hindi siya umimik, pero sumakay siya. Naramdaman kong kumapit siya sa bewang ko. Niliko ko na yung motor. Balak ko siyang dalhin sa paborito naming kainan. Kasi gabi naman talaga ang bukas nun, hanggang madaling araw na. Habang papunta kami ron, ay humihingi na ako ng sorry sa kanya. Babawi ako, sabi ko. Pero bago pa man kami makarating sa kainan, ay naramdaman ko na gumaan yung motor ko. Paglingon ko, wala na siya sa likuran ko. Napalakas ako ng preno. Bumaba ako ng motor at hinanap ko siya. Kasi baka nahulog ng hindi ko namamalayan dahil may tama nga ako ng alak. Pero Sir Neb, wala talaga siya. Pinaandar ko ulit yung motor at binaybay yung mga dinaanan namin. Sobrang kabado na ako dahil baka napahamak si Riza. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Habang natataranta ako sa paghahanap sa kanya, biglang tumunog yung cellphone ko. Pagtingin ko, si Riza ang tumatawag. Siyempre sinagot ko agad. Habang kausap ko siya, Sir Neb, nangingilabot ako sa mga pinagsasabi niya. Gusto niya raw makipag-ayos. Puntahan ko raw siya sa bahay. Sabi ko, nasisiraan ka ba? Kasama kita ngayon lang. Nakaangkas ka nga sa motor ko, di ba? Saan ka ba nagpunta? Sir Neb, hindi raw siya umalis ng bahay at lalong hindi siya sumakay sa motor ko. Siyempre, agad akong dumiretso sa kanila. At doon napatunayan ko nga na hindi umalis ng bahay si Riza. Nakasuot na nga siya ng pantulog. Hindi na ako umuwi sa amin nung gabing yon. Kahit yung mga magulang niya ay takot na takot nung ikinwento ko sa kanila yung nangyari. Kamusta mga kapasta? Sana magustuhan nyo ang kwento ko. Uumpisahan ko po ito sa isang payo. At yan ay
habang kasama nyo pa yung mga mahal nyo sa buhay, ay sulitin nyo na ang mga oras. Sabihin nyo na yung mga dapat nyong sabihin at gawin ang dapat gawin. Yun kasing dating girlfriend ko na si Madeline, may isang bagay na ipinagpaliban ng pagsasabi sa akin. Kaya hanggang ngayon ay hindi na nakarating sa akin. Tinawagan niya ako noon at sinabing may sorpresa siya sa akin. Magkita raw kami pagkatapos ng trabaho namin para maibigay niya yon. Ang nakakalungkot lang, Sir Neb, ay hindi ko na nga nalaman pa kung ano yung surprise ni Mads. Hindi siya nakarating sa meeting place namin. Na-aksidente ang sinasakyan niyang habal. Naka-helmet naman siya kaso ay matindi yata talaga yung pagkakabaldog niya. Kaya hindi rin siya nakaligtas. 3 araw siyang comatose bago tuluyang bumigay. Hindi ko ma-describe yung pakiramdam ko noon, Sir Neb. Basta para akong lobo na may maliit na butas at unti-unting nadi-deflate sa araw-araw. Ang sakit mawalan ng minamahal at mas masakit na feeling ko ay sarili ko yung sinisisi ko doon sa nangyari. Kasi nga sa akin nakikipagkita yung girlfriend ko. Matagal din bago ako nakarecover kay Mads. Lalo pa nga at biglaan yung pagkawala niya. Ang dami kong pagkukulang sa kanya at gusto kong mag-sorry sa kahit na anong paraan. Naisip kong mag-spirit of the glass para matawag yung kaluluwa niya. Wala na siguro ako sa tamang katinuan noon dahil pinatulan ko talaga yung mga nababasa at napapanood ko sa internet. Ginaya ko kahit ako lang mag-isa. Sino ba namang sasakay sa mga trip ko? Pero walang nangyari. 2 oras akong nagtatawag kay Mads noon habang nakapatong yung daliri ko sa puwet ng baso. Pero walang Mads na sumagot, kaya tinigilan ko yung kalokohan ko. Pero malaking pagkakamali dahil simula noon ay nakaramdam na ako na may iba akong kasama sa apartment kahit ako lang naman ang naroon. Malinis at masinop ako sa bahay at gamit, Sir Neb, kaya walang mga ipis o daga na pumapasok sa tinutuluyan ko. Wala ring makakapasok na pusa o aso. Kaya nakakapagtaka yung ilang gabi na may kakalampag sa kung saan saang bahagi ng bahay. Pero kapag pinuntahan ko ang hinihinala kong gumawa ng ingay, ay nasa maayos na lagay naman ang lahat. May naririnig pa akong mga nagbabasag ng gamit. Pero wala naman akong nakikitang bubog o basag na gamit kapag chinek ko. Isang pagkakataon ay nag-grab ako ng pagkain. Nagkataon naman na umihi ako kaya hindi ko agad nasalubong yung rider. Nagulat na lang ako dahil ma'am siya ng ma'am. Pagbukas ko ng pinto ay nakatingin siya sa bintana ng kwarto ko. Sabi niya, "Ay sir, hindi yata ako naririnig ni ma'am." Nagtanong ako kung sinong ma'am ang sinasabi niya. Yun daw babaeng nakatayo sa may bintana. Sir Neb, sa halip na matakot ay kinlaim ko pa na girlfriend ko yung nakita niya. Ewan ko ba, ulol na ulol yata ako ng mga panahon na yon dahil sa isip ko talaga ay si Mads ang babaeng tinutukoy ni kuya. Magmula noon sa tuwing may maririnig akong ingay o kaya ay may biglang dadaan sa gilid ng mata ko, ay binabati ko. Minsan ay kinukwentuhan ko ng mga nangyari sa maghapon ko at sinasabihan ng mga bagay na kay Mads ko lang talaga sinasabi. Sa sobrang lungkot ko ay pinaniwala ko ang sarili ko na girlfriend ko yung nanggagambala sa katahimikan ko. Kahit pa nga minsan ay binabangungot ako na sinasaktan ako ni Madeline. Sinasakal o kaya ay tinatakpan ng unan sa muka. Sa isip ko noon, deserve ko ang galit ni Mads dahil ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Tumagal ng ilang buwan ang ganoong buhay ko hanggang sa dumating ang first death anniversary niya. May padasal yung parents ni Mads at inimbitahan nila ako dahil may konting salo-salo. Habang nagmimisa yung pare, ay may mainit na feeling na bumalot sa akin. Ibang-iba doon sa nararamdaman kong kasama ko sa tinutuluyan ko. Mainit na maginhawa. Bigla kong na-imagine si Mads
na nagpapaalam sa akin. Doon naramdaman ko na siya talaga yung girlfriend ko at hindi yung nakasama ko na sinusubukan akong patayin. Sir Neb, bigla akong umatungal ng iyak. As in hagulgol na napatigil talaga sa misa yung pare. Pagkatapos ng breakdown ko ay gumaan yung pakiramdam ko at parang umaliwalas ang paligid. Nung umuwi ako sa apartment ko ng araw na yon, ramdam ko yung presence ng kaluluwa na namamahay roon. Tinanggap ko noon na hindi siya si Mads. Pinabless ko yung unit ko. Pagkatapos ay naghanap na ako ng bagong matitirhan. Dito sa nilipatan ko, dito ko masasabi na naka-move on na ako. At hindi na ako mauuto ng kung sinong evil entity. Hindi ko na kailanman malalaman ng sorpresa sa akin ni Mads. Ang alam ko lang ay mahal namin ang isa't isa at hindi niya gugustuhing bumalik ako sa dating ako na pinaniwala ang sarili sa kahibangan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bagwis, Sir Neb. Ito po kasing ibabahagi kong kwento sa inyo ay karanasan ng ate ko at ng nobyo niya. Kaya hindi ko na lang din babanggitin ang mga tunay nilang pangalan. Si ate tawagin na lang nating Ate Shane at ang nobyo niya naman ay Kuya Zion. Naging saksi po ako kung paano niligawan ni Kuya Zion ng ate ko hanggang sa napasagot niya ito at hanggang sa umabot sila ng 7 taon. Sa mga panahong yun na sila pa, ay alam kong masayang masaya ang ate ko. Kahit na madalas din silang magkatampuhan. Pero nagkakaayos din naman agad. Kaming mga nagmamahal sa kanilang dalawa ay nasanay na sa kung paano nila patakbuhin ang relasyon nila. Wala namang naging kontra sa pagmamahalan nila. Maliban sa pinsan naming tawagin na lang nating Bea. Iba raw kasi yung kutob niya kay Kuya Zion. Babaero daw ito at hindi na yun magbabago. Yun nga ang madalas nilang pag-awayan ni ate, ang pagiging babaero ni Kuya Zion. Nagulat na lang nga kaming lahat nung nalaman namin na nakabuntis ng iba si Kuya Zion at ito ang pinakasalan niya. Hindi ko ma-imagine yung sakit na naramdaman ni ate noon kasi alam ko kung gaano niya kamahal si Kuya Zion. Muntik pa nga siyang magpakamatay. Hindi lang natuloy dahil nakita ko at naawat ko siya sa paglalaslas niya ng pulso. Yung pinsan naming si Bea, may alam daw siya kung paano makakaganti si ate. Umalis sila. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Basta malayo yung pinuntahan nila. Probinsya na yon. Tapos nung pagbalik nila, nabalitaan ko na lang na may kakatuwang nangyari raw kay Kuya Zion. Hindi raw siya makabangon at laging biglang nangingisay. Bukod doon ay tinubuan din daw ito ng maraming butlig sa katawan na halos wala ng paglagyan sa sobrang dami. Kinikilabutan nga raw yung mga kamag-anak niya na nakakakita kaya hindi na sila nagpapapunta ng kahit sino sa bahay nila. Maging yung babaeng napangasawa niya ay iniwan si Kuya Zion. Si ate nung panahon na yon, hindi siya halos nagsasalita. Parang nakatulala lang lagi, tapos bigla na lang umiiyak. Pinuntahan pa nga ng mga magulang ni Kuya Zion si ate kasi nagdududa sila na may kinalaman siya sa nangyayari kay Kuya Zion. Pero hindi sila hinarap ni ate. Ayaw na raw nitong makita maski sinong may kaugnayan kay Kuya Zion. Sabi ng nanay ni Kuya, sinubukan na raw nilang ipaalbularyo dahil hindi makita ng doktor ang sakit niya. Pero wala ring nagawa yung albularyo. Masyado raw malakas ang kulam na ikinabit dito. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na pumanaw na ng tuluyan si Kuya Zion. Nung nabalitaan yun ni ate, nagsuot siya ng itim na bestida. Hanggang sa mailibing si Kuya Zion ay puro itim pa rin ang sinusuot niya. Pero hindi niya man lang pinuntahan yung burol o kahit yung libing. Basta hawak lang niya yung larawan ni Kuya na naka-frame.
Nakita ko yakap-yakap niya habang nakaupo siya sa terrace at nakatanaw sa malayo. Sa pagtulog, katabi niya rin yung frame na yon. Alam kong masama ang ginawa nila ni Bea, pero hindi ko masisi si ate, Sir Neb. Yun lang siguro ang naisip niyang paraan para maibsan yung sobrang sakit na naramdaman niya. Mas pinili niyang mawala na lang si kuya sa mundo kesa mapunta sa ibang babae. Kahit na ganoon ang nangyari, ay ayaw kong husgahan ang ate ko na alam ko marami ang magagalit sa akin. Sa ngayon po, Sir Neb, yung ate ko ay hindi na nagmahal ulit. Parang tatanda na siyang dalaga. Pakiramdam ko, hanggang ngayon ay pinagluluksa pa rin niya yung pag-ibig niya kay Kuya Zion. Dating chief of police sa isang liblib na bayan sa bandang norte ang uncle ng mama ko na tawagin na lang nating Lolo Max. Sabi ni Lolo Max, 5 taon na lang at magre-retiro na siya noon. Nung may bumagsak na kaso sa kanya na talagang hindi niya malilimutan. Nagkaroon ng news blackout noon at ultimo mga local news stations doon sa lugar na yon ay pinatahimik. Walang nakalabas na info tungkol sa kasong yon. Dahil ginawa ng gobernador ng probinsya ang lahat para maitago yon dahil sa sobrang lala at kontrobersyal. Kung makakalabas daw kasi ay isa yung matinding katibayan na totoo ang mga aswang. Ito na nga po ang kwento base kay Lolo Max. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang lugar ito. Basta sa norte. Summer daw yon ng 1985. May nag-report daw ng tungkol sa nawawalang dalagita. Yun ang simula ng sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataan na hindi nahahanap o bumabalik kahit ilang linggo na ang nagdaan. Stress na stress daw noon sila Lolo Max kasi sila ang pine-pressure ng mga tao at kino-question na rin ang kakayahan nila sa trabaho. Hanggang sa may lumutang daw na testigo na nagpunta mismo sa tirahan ni Lolo Max para doon magsumbong ng nalalaman niya. Ang kwento raw ay alam nito kung ano ang nangyayari sa mga nawawalang kabataan. Sasabihin daw niya ang lahat ng nalalaman niya basta siguraduhin ni Lolo Max na bago sila umaksyon ay tulungan muna nilang makalayo yung testigo. Desperado sa lead sina Lolo kaya pumayag agad sila. Pero wala silang pinirmahang kasunduan. Sabi raw nung testigo, may isang grupo ng mga aswang na nakapasok sa bayan nila. Pinili ng mga yon na doon magkampo dahil liblib at mahihirap ang mga nakatira. Yung mga nawawalang kabataan ay pinagpapatay raw mismo ng mga yon at kinuha ang puso at atay. Kinakain daw ng mga aswang yung mga atay. Tapos sinasahog sa gamot yung puso. Ayaw maniwala ni Lolo dahil para sa kanya ay hindi naman totoo yung mga aswang. Hiningan niya ng katibayan yung testigo at laking gulat ni Lolo Max nang dukutin nito ang laman ng bulsa ng apron niya. Meron daw kasing suot na apron yung testigo, yung mga gamit ng tindera sa palengke. Mula roon daw ay may dinukot itong nakabalot sa pagkarami-raming plastik. Nung mabuksan yung ilang layers ng plastik, ay naaninag ni Lolo Max ang laman noon. Sir Neb, puso ang laman ng plastik. Nangilabot daw siya at tinutukan agad ng baril yung testigo. Pero umiyak daw ito at nagmakaawa bago binalot muli yung puso. Galing daw yon sa latest na biktima at dadalhin niya yon sa bahay ng isa sa mga aswang. Dumaan lang daw talaga ito sa bahay ni Lolo para magsumbong dahil hindi na nito maatim yung ginagawa ng mga aswang. Nung tanungin siya ni Lolo Max kung ano ang kaugnayan niya sa mga sinasabi niyang aswang, ay doon naman ito nagbanggit na niloko ito at ilan pang taga roon ng mga aswang. Pinangakuan daw sila ng kaligtasan at kasaganahan
kung sasali sa samahan ng mga yon. Yun daw pala ay gagamitin lang sila para manggoyo ng mga teenagers na pwedeng mabiktima. Yun daw kasing mga kabataang nawawala ay sila munang mga miyembro ang nakakausap at pinapangakuan nila ng trabaho, tapos ay pinapupunta sa isang lugar kung saan ito bibihagin ng mga aswang. Nagsisituloy si Lolo Max na napangakuan niya yung testigo na tutulungan. Gayong kasabwat din naman pala. Ang ginawa nila, nagpa-search warrant muna sa bahay noong tinuturong leader ng mga aswang. Pumayag naman daw yon na pasukin ng mga tao ni Lolo yung bahay niya. Kaya lang ay nagkagulo dahil biglang tumakbo yung mga nakatira sa bahay nung makapasok na yung mga pulis. Tinangka pang habulin ng mga yon at pinaputukan pa. Pero ang bibilis daw magsitakbo at nawala na lang bigla nung pumasok sa may maraming puno. Positive sa mga puso na nakalagay pa sa garapon yung bahay. May ibang puso na tuyo na at pinulbos pa. Pero yung mga atay at bangkay ay hindi na nahanap. Nung suriin daw yung mga puso ay kumpirmadong sa tao yun nanggaling. Natigil yung mga kaso ng nawawalang kabataan. Pero yung mga tinuturong aswang ay hindi nahuli. 8 raw lahat yun. Yung mga kasabwat naman na miyembro ng samahan ay nakulong, pero saglit lang. Kasama sa mga yon yung nagsumbong kay Lolo para hindi siya mapaghinalaan, lalo na at hindi nga nahuli yung mga aswang. Hanggang sa nagretiro daw si Lolo ay hindi na nahanap pa yung mga yon. Samantalang cold case na itinuring ang pagkawala noong mga kabataan sa bayan. Pinakatatago-tagong lihim daw yun ng pulisya roon. Magandang araw po, Sir Neb. Naniniwala ba kayo sa reincarnation? Ako po hanggang ngayon ay hindi ko masabi kung totoo o hindi. May naranasan po kasi ako na may kaugnayan doon. Pero hindi rin po ako sigurado kung may kaugnayan nga ba o napaglaruan lang ako ng isang espiritu. Ako nga pala si Vina. Nasa second year college na po ako, pero pansamantalang nahinto dahil sa pinansyal na problema. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho muna ngayon sa isang call center para makapag-ipon uli ng pangkolehiyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nung maaya ako ng kaibigan ko na magpunta sa kanila sa probinsya para umattend ng debut ng kapatid niya. Sakto kasi na long weekend nun dahil sa holiday, kaya pumayag na rin ako. Ayoko namang maiwang mag-isa sa boarding house na tinutuluyan namin. Nung nasa probinsya na nila kami sa Quezon, namangha ako sa laki ng bahay ng lolo niya na matagal na raw yumao. Sabi ng kaibigan ko, panahon pa ng hapon nang maitayo yung bahay na yon. Kaya punong-puno yun ng masasaya at masasamang alaala na rin. Yung kaibigan ko, ang pangalan niya ay Sophie. Pinaupo niya ako sa sala at sabi niya, hintayin ko muna siya ron. Hahanapin lang niya saglit yung tita niya. Habang nakaupo ako, napatingin ako sa lumang larawan na nakasabit sa konkretong dingding. Larawan niyo ng matandang lalaki. Sa isip ko, yun ang lolo ni Sophie. Hindi ko maintindihan kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Nalapitan yon. Tapos hinawakan ko. Paghawak ko sa larawang yon, bigla akong nahilo. Umikot yung paningin ko kaya napapikit ako. Tapos parang bigla akong napunta sa ibang lugar. Iyon pa ring malaking bahay ang kinaroroonan ko. Pero ibang-iba yung itsura. Tsaka ang daming tao. Yung mga tao yung damit nila, mga makalumang kasuotan. Nung tinitignan ko yung mga tao sa paligid ko, napansin ko na nandoon yung matandang lalaki na nasa larawan kanina. Nakatingin sa akin, tapos nakangiti. Natakot ako kaya pinilit kong makabitaw sa larawang yon. Napaatras ako.
pag-atras ko ay natabig ko yung florera. Buti na lang at naagapan ko bago bumagsak sa sahig. Pag-angat ko ng tingin ay halos nanayo lahat ng balahibo ko nang makita ko sa harapan ko mismo yung matandang lalaki na nasa larawan. Kakaiba lang dahil medyo bata pa siya kumpara doon sa larawan. Napapikit ako kasi muntik na akong mawalan ng malay. Nung dinilat ko yung mga mata ko, nabalik na ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Agad naglapitan sa akin yung mga bisita niya kasi nga muntik na akong bumagsak sa sahig. Nauutal kong kinuwento sa kanila kung ano yung nangyari sa akin. May nagsabi na napaglaruan lang daw ako ng masamang espiritu. Bihira na kasi ang bisita sa lumang bahay na yon. Nakatuwaan lang daw siguro ako. Pero yung isang matandang babae na kamag-anak nila, ang sabi sa akin, kamukhang kamukha ko raw kasi yung asawa ni Damian. Yun pala ang pangalan nung matandang nasa larawan. Kaya raw siguro ito nagparamdam sa akin. Dahil sa sinabi ng matanda, ay tinignan akong mabuti ng mga kamag-anak nilang nakapalibot sa akin. At lahat sila ay sumang-ayon na kamukha nga ako nung asawa ng matanda. Baka nga raw ako ang reincarnation nito. Pero dahil hindi ko maalis yung takot sa nangyari, ay sa ibang bahay na lang kami tumuloy ng kaibigan ko. Sa bahay na lang ng tiyahin niyang malapit lang din doon. Sabi ko kasi hindi ko magagawang matulog sa malaking bahay na yon dahil sa multong nakita ko. Hanggang ngayon po Sir Neb ay naiisip ko pa rin kung totoo nga kayang reincarnation ako. O baka sabi lang nila yon dahil kamukha ko yung asawa ng matanda. Good evening po. Ito pong pinadala kong kwento ay naranasan ng lolo del mundo ko noong dekada 70. Hindi ako kagalingan pagdating sa pagkukwento, Sir Neb. Kaya po, pagpasensyahan nyo na. Nangyari ito sa isang maliit na baryo sa Kabikulan. 20 years old lang noon si lolo at katulad ng karamihan sa mga kababata niya, ay pagsasaka lang ang kanyang kinabubuhay. Ang sinasaka daw noon nila lolo ay lupang pamana ng namayapa niyang ama. Sa lupang sinasaka ni Lolo del Mundo ay matatanaw daw ang isang bahay ng mag-asawang matanda. Hindi raw nagkaanak yung mag-asawa, kaya nagdesisyon na lang yung dalawang matanda na magsama habang buhay. Paborito raw na kapitbahay nung dalawa si lolo dahil wala nga raw itong mga anak. Lagi raw pinamimerienda si lolo at minsan daw ay hinahatiran pa siya ng pagkain ng matandang babae na ang pangalan daw ay Nanay Merly at yung lalaki naman, ang tawag daw ni lolo ay Payunggo. Kapag daw may mga okasyon sa maliit na bahay, lagi raw imbitado yung binata lang noon na si Lolo del Mundo. Minahal din naman daw ni lolo yung dalawang matanda niyang kapitbahay, kaya lagi niya ring binabantayan. Kapag nag-uutos daw si Payunggo ay lagi niyang sinusunod. Kapag may ipapabili naman si Nanay Merly o magpapasama sa palengke ay sinusunod din daw ni lolo. Tulong na rin daw yun sa matatanda na mabuti naman ang pakikitungo sa kanya. Sa sobrang lapit ni Lolo del Mundo sa dalawang matanda ay natandaan niya na yung mga gawain ng mga ito. Nakabisado na raw niya yung mga araw-araw na gawain ng mag-asawa. At isa sa mga gawain na yon ang talaga namang hindi niya malilimutan. Araw-araw daw kasing may dinadalang bulaklak si Payunggo kay Nanay Merly. Nangingiti nga raw si Lolo del Mundo kasi matatanda na ang susweet pa rin sa isa't isa. Wala daw mintis yung pagdadala ng bulaklak ni Payunggo. Iba't ibang bulaklak. Nung tanungin ni lolo kung bakit yun ginagawa ng kapitbahay, ay nagbiro daw si Payunggo na nag-iipon daw sila ng bulaklak na mag-asawa para kung sakaling mamaalam daw sila ay meron na agad silang mga bulaklak. Paborito daw kasi ni Nanay Merly
ang mga bulaklak noong kabataan nila. At sa pagdadala daw ng bulaklak sa mahal na asawa, ay pinapaalala daw ni Pay Unggo kay Nanay Merly na ang pag-ibig nila sa isa't isa ay hindi tumatanda. Makalipas ang 3 araw ay napansin daw ni Lolo na hindi na niya nakikitang lumalabas si Nanay Merly. Hindi na raw din ito nag-uutos ng kung ano-anong ipapabili sa kanya. Ang nakikita na lang daw niya ay si Pay Unggo. May daladalang bulaklak daw at inihahatid sa bahay. Kapag tinatawag niya naman daw si Pay Unggo ay hindi raw siya nililingon ng matanda. Nabibingi na raw siguro sa isip-isip noon ni Lolo. Dahil naging abala si Lolo noon sa panahon ng anihan ay hindi niya raw nagawang silipin man lang o bisitahin yung dalawang matanda. Kontento na raw kasi siya na nakikita si Pay Unggo tuwing umaga. Lalo siyang nakakampante na lagi itong may dalang bulaklak kasi ibig sabihin ay hinahatiran pa rin daw ng bulaklak si Nanay Merly. Nung matapos ang araw ng anihan, nung makita ni Lolo Del Mundo si Pay Unggo, ay sinabayan niya raw ito sa paglalakad. Dala-dala lang daw nito yung mga bagong pitas na bulaklak. Kinakausap niya raw si Pay Unggo pero hindi raw ito nagsasalita. Nung pumasok raw sa bahay yung matanda, ay kinilabutan daw si Lolo Del Mundo dahil sinuntok raw siya ng umaalingasaw na amoy na nagmumula sa loob ng kubo ng mag-asawa. Pinuksan daw ni Lolo yung pinto pero hindi niya nakita yung kapapasok lang na si Pay Unggo. Tinakpan niya yung ilong niya para hindi pasukin ng umaalingasaw na amoy at pagkabulok. Nung silipin ni Lolo Del Mundo yung kwarto kung saan natutulog yung mag-asawa, ay naestatwa raw siya sa kinatatayuan niya. Pumilipit yung sikmura niya at hindi niya napigilan ng pagsuka. Yung dalawang matanda raw kasi na nakahiga sa kamang gawa sa kawayan ay inuuod na. Ilang araw na raw siguro na naaagnas. Pinagpepiestahan na ng mga langaw at daga yung katawan ng dalawang matanda. Pero sa nakakadiring imaheng nakita ni Lolo, isa raw ang pinagtataka niya. Saan nang galing yung mga sariwang bulaklak na nakapatong sa magkatabing bangkay ng mag-asawa? Ang sagot ay maaaring nasa pag-ibig daw nung dalawa. Pag-ibig na nadadala hanggang kamatayan. Na sa sobrang makapangyarihan daw ng pag-ibig ni Pay Unggo ay nagawa pa raw nitong paulit-ulit na hatiran ng bulaklak si Nanay Merly. Mga sariwang bulaklak kahit pa matagal na itong patay. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako nga pala si Benny, 17 years old. Nakatira sa La Union. Silent listener lang po ako at ngayon lang sumubok magpadala ng kwento. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay personal na karanasan ng aking nanay Grace. 2 years old pa lang ako nang mamatay sa atake sa puso ang Papa Benito ko. Ang sabi ni Mama, masipag daw at mabait na asawa si Papa Benito. Napamahal daw siya kay Papa dahil bukod sa mapagbiro ay masayahin daw itong tao. Kamukha rin daw ni Papa si Michael V kapag nagpakalbo yung artista. Nagagalit daw ito sa mga magulang na pinapalo at binubugbog yung anak. Kaya kung sakaling naabutan ko raw ng buhay si Papa, ay nakasisiguro daw ako na hindi ako makakaranas ng palo kay Mama. Noong 4 years old ako, may nakakapangilabot na karanasan si Mama Grace na may kinalaman sa tatay ko. Magdadalawang taon na raw niyang dinadamdam ang maagang kamatayan ng papa ko. Madalas daw dinadalaw siya ng lungkot. Kapag kumakain daw kami ay ang dami raw what if na naiisip ni Mama. What if buhay pa raw si Papa? Ano kaya yung ginagawa namin? Ano kaya ang buhay namin kung sakaling buhay pa si tatay nung time na yon? Gabi-gabi ay umiiyak daw si Mama sa pag-iisip na hindi niya na makakasama si Papa sa buhay na ito.
Gabi-gabi hinihiling niya raw na sana magparamdam sa kanya si Papa. Kasi raw ay hindi ito nagparamdam kahit noong pinaglalamayan. Kahit unang death anniversary ay hindi man lang bumisita si Papa. Kahit sa panaginip man lang daw sana. Valentine's Day na nun, sumisigaw daw yung paligid ng pag-ibig dahil sa mga nagkalat na magjowa, mag-asawa at magkabit. Si Mama naman ay abala sa pagtatakal ng pork steak na binibili ng isang customer sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Iaabot na ni Mama doon sa bumili ng pork steak yung nakaplastik na ulam nung may maaninag siya sa kabilang side ng kalsada. Nakatayong lalaki. Pamilyar sa kanya yung tindig. Kaya tinitigan daw muna ni Mama ng mabuti. Kalbo. Bilog na bilog yung ulo. Pango yung ilong at bungal daw yung mga ngipin. Nung makita niyang ngumiti, malaki din yung tiyan ng lalaki. Katulad ni Papa Benito ang itsura ng lalaking nakita ni Mama. Noong na-realize niyang si Papa yung nakita niya, ay nagpaalam siya sa may-ari ng karinderya. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Mama. Kumaway pa raw yung lalaki sa kanya. Nung may dumaan daw na kotse, ay biglang nawala yung lalaki. Doon na lang daw nag-sink in kay Mama na matagal na nga palang patay si Papa. Napaiyak na lang daw siya sa harap ng karinderya habang nakatitig sa parte ng kalsada kung saan niya nakita si Papa. Nagdamdam daw noon si Mama kasi nga nagpakita nga raw si Papa pero hindi man lang daw nagtagal. Noong lalapitan niya raw ay bigla namang nawala. Bago raw natulog si Mama ay nanalangin siya. Sana raw ay magpakita ulit sa kanya si Papa. Noong araw na nakita ni Mama si Papa, hindi raw siya umaasang pakikinggan ng nasa taas yung hiling niya. Gusto lang daw maniwala ni Mama na may nakikinig sa maliliit na panalangin. At noong gabi rin daw ay nanaginip si Mama. Binisita siya ni Papa sa panaginip. Natatawa pa nga si Mama kasi puting-puti yung damit na suot ni Papa. Ang sabi raw ni Papa, ganoon daw talaga ang mga suot nila sa langit. Sa panaginip sinabi raw ni Papa na wag na mag-alala si Mama dahil nasa maayos na lugar na siya. Mabuti na ang kalagayan. Wag na rin daw siyang isipin ng isipin para hindi malungkot. Palakihin daw ako ng maayos na nagawa naman ng mama ko. Nung magising daw si Mama mula sa panaginip, ay naramdaman niya raw na may nakayakap sa kanya. Alam niyang si Papa yung yumakap. Kakaiba daw kasi kung yumakap si Papa dahil nang pipisil ng bilbil. Matapos yung panaginip na yon, ay himala raw na gumaan ng husto ang pakiramdam ng mama ko. May mga araw na dinadalaw pa rin siya ng lungkot, pero mas madalas na raw yung araw na sumasaya si Mama. Lalo na kapag naiisip niya yung sinabi ni Papa na nasa mabuting lugar na nga raw ito. Hi po Sir Neb, Eman na lang po ang ipangalan niyo sa akin, taga Las Piñas. Ito pong nakakapangilabot na karanasan ay nangyari sa pamilya namin ilang taon na ang nakakalipas sa isa sa mga bahay namin sa Las Piñas. Nakakapangilabot ang kwentong ito at masasabi kong dapat lang na mangyari kay Balong. Mahal na mahal ng ate Mimi ko yung ex-boyfriend niyang si Balong. 5 years din ang tinagal ng relasyon nila bago sila maghiwalay at bago pa may mangyari kay ate na talaga namang kinalungkot ng husto ng pamilya namin. Sa sobrang pagmamahal ng ate Mimi ko kay Balong ay lahat ng gusto ng lalaki binibigay niya. Bagong damit, sapatos at kung ano-ano pa. Kulang na nga lang ay tawaging sugar mommy si ate Mimi dahil talagang ginagastusan niya si Balong noong sila pa. 3 years ang agwat ni ate kay Balong. Magto-20 na si Balong nung maging sila. Napamahal daw si ate kay Balong dahil bukod sa may itsura ay mabait yung loko at masayang kasama.
Ang kaso lang sobra ang pagmamahal ni ate kay Balong. Lahat kasi binibigay niya. Madalas nga siyang sabihan noon nila mama at papa na magtira para sa sarili. Dagdag pa ni mama ay may buhay sa labas ng pag-iibigan nila ni Balong. Dahil sa matinding pagmamahal ni ate kay Balong, nangayayat siya. Hindi na kasi kumakain ng maayos at tinitipid niya yung mga perang ipangbibili ng lunch para mabilihan ng request ng boyfriend. Sa huli, naghiwalay din naman si Ate Mimi at Balong. Nahuli kasi ni ate na may mga picture ng hubad na babae si Balong sa cellphone. Iba't ibang babae. Yung iba mas bata kay ate. Dumagdag pa sa dahilan ng hiwalayan nila ay yung mga nabasang chat ni ate sa cellphone ni Balong. Ang dami-daming nilalanding babae ng kupal. Ilang buwan lang matapos hiwalayan ni ate si Balong ay lalo siyang nangayayat. Bihira na naming makasabay kumain si Ate Mimi. Lagi niyang binabanggit sa akin na namimiss niya raw si Balong. Hindi ko naman mabiro na baka talong lang ni Balong ang namimiss niya dahil ramdam ko na sobrang tindi ng lungkot ng ate ko. Ang totoo niyan, Sir Neb, akala namin noon ay ginayuma ni Balong si ate kaya nagpa-albularyo kami. Wala naman daw mali kay Ate Mimi, sabi nung albularyo. Bumalik yung sigla ni Ate Mimi sa pagkain. Pero yung saya niya kapag nasa bahay noong sila pa ni Balong ay hindi na bumalik. Bago kunin sa amin si Ate Mimi, sinabi niya sa akin na tinatakot na raw siya ng mga inutangan niya. Hindi niya na raw kasi nababayaran yung mga ito. Baon na raw siya sa utang nang dahil sa hayop na si Balong. Matapos banggitin sa akin yon ni ate, nagising na lang kami isang umaga na hindi nabubuksan ni Papa yung kwarto niya. Nung puwersahin ang pagbukas, tumambad sa amin ang katawan ni Ate Mimi. Nakabigti sa isa sa mga sulok ng bahay. Sinabit niya yung bulaklaking kumot sa nakausling bakal. Lawit yung dila ni ate, Sir Neb. Nakamulagat ang mga mata. Mukhang masamang-masama ang loob ni ate bago siya nagpakamatay. Yung mga mata ni ate pinikit ni tatay. Sinunog namin yung kumot na ginamit sa pagbigti. Ilang buwan din kaming nagluksa sa kamatayan ni Ate Mimi. Isang araw, nagulat na lang ako nung salubungin ako ni Balong sa terminal ng tricycle. Kamusta na raw si Ate Mimi ko? Noong tanungin niya yon, gusto kong suntukin sa mukha si Gago at sabihing hindi ba niya alam na patay na si ate dahil sa kanya. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Sir Neb, umiiyak si Balong habang sinasabi sa akin na tulungan ko raw siya. Nung tanungin ko kung bakit, ay sinabi niyang lagi raw niyang napapanaginipan si Ate Mimi. Sinasakal daw siya, pinagmumumura, at minsan ay kinakalmot ng paulit-ulit ang muka, tiyan at katawan. Ang laki daw yata ng galit ng ate ko sa kanya. Gusto niya raw makausap. Nagulat pa yung Gago nung sabihin kong ilang buwan nang patay si Ate Mimi. Hindi ko siya kako matutulungan. Ano ba yung magagawa ko sa panaginip niya? Produkto lang yon ng konsensya niya, sabi ko pa. Manluloko kasi siya at pinirahan lang si Ate Mimi. Kung nanaginip man siya na dinadalaw ni ate at sinasakal gabi-gabi, ay dapat lang na maranasan niya yon. Dahil sa kanya nabaon sa utang si ate. Utang na isa sa mga naging dahilan ng kanyang kamatayan. Utang na ilang taon din namin noong binayaran. Gusto kong murahin si Balong noon, Sir Neb, pero tingin ko ay sapat na yung nangyayari sa kanya. Umalis si Balong noon na panayang lingon sa iba't ibang direksyon. Para bang may tinatakasan siyang hindi ko nakikita. Mahal na mahal ni Ate Mimi si Balong. Alam na alam namin yon. Kaya nga hindi kami nagtaka nung isama ni Ate Mimi si Balong sa kabilang buhay. Ilang araw kasi makalipas ang pagkikita namin ni Balong sa terminal, ay kumalat sa amin yung balita na nagpakamatay daw siya. Nagbigti rin dahil hindi na raw nakakatulog. At ang mas nakakapangilabot sa akin
ay gumamit siya ng isang bulaklaking kumot. Nagtaasan talaga yung mga balahibo ko nung marinig ko yung detalye ng kamatayan niya. Alam kong karma yon ni Balong. Dapat lang na mangyari yon sa mga katulad niya. Robert po ang pangalan ko at gusto kong i-share sa inyo ang tungkol sa duwending manliligaw ng girlfriend ko. College ako nang makilala ko si Rachel. Agad akong na-inlove sa kanya sa maganda niyang mga mata. Ewan, medyo corny Sir Neb, pero kapag nakikita ko siya noon, nagsuslow motion talaga ang mundo ko. Naligaw ako. 4 months after, sinagot ako ni Rachel. Ang saya namin noon. Halos araw-araw kaming nagkikita. Magkalapit lang kasi yung education at yung arts and science department, kaya madalas din kaming nagkakasalubong. Hatid sundo ko siya sa motor ko. Pati Sabado kapag namamalengke siya ay ako yung nagiging habal-habal driver niya. Legal kami both sides ng pamilya namin. Mahirap magtago ng relasyon. 2017, nung mag-text sa akin si Rachel na hindi raw siya makakapasok. Nung araw din na yon, dumalaw ako sa bahay nila. Ang taas ng lagnat niya. Ilang araw na hindi naalis yung lagnat na yon. Hanggang sa isang gabi, patulog na raw si Rachel nang biglang may maliit na tao na nanggaling sa bintana ang tumabi sa kama niya. Parang batang elementary raw yung laki ng tao. Pero yung mukha, iba. Matandang tignan. May balbas, kulubot yung balat, matalas daw yung mga mata. Lumapit daw yon sa kanya at hinawakan yung pisngi niya. Hindi raw makagalaw si Rachel sa pagkakahiga. Paulit-ulit daw na sinasabi ng taong ito na magiging magkasintahan daw silang dalawa. Gusto sanang sumigaw ni Rachel pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Hanggang sa mawalan na raw siya ng malay. At pagkagising niya ay maliwanag na. Nung ikwento niya ito sa amin, si tita ang nagsabi na baka may kumukursunadang duwende kay Rachel. Baka raw may napuntahan na lugar si Rachel na may nuno sa punso. Hindi niya lang napansin. Umamin si Rachel noong nag-field study sila sa may bukid. May inupuan daw siyang maliit na bundok ng lupa sa ilalim ng puno. Pagkatapos daw noon ay tsaka lang siya nilagnat. Sumunod na mga gabi ay lagi na raw napapanaginipan ni Rachel yung duwende. Pilit daw nitong pinapakain siya ng itim na kanin na sabi ni Rachel ay gumagalaw daw sa plato na parang uod. Lagi raw siyang tumatanggi sa pagkain. Nung halos 2 linggo na yung lagnat ni Rachel pero hindi pa rin gumagaling, dinala na namin siya sa isang albularyo. Pagpasok namin sa bahay ng albularyo, nagsalita na si Rachel ng ibang boses. Matinis na klase. Sabi pa nito, pag-aari na raw niya si Rachel at dadalhin niya ang katawan nito sa lupain nila. Pilit kinakausap ng albularyo yung duwende habang dinadasalan niya yung asin sa loob ng garapon na may litrato ni Mama Mary. Dumating sa punto na umiiyak na yung duwende. Sabi pa nito, ibibigay niya raw lahat ng ginto niya sa kanilang lupain. Basta raw payagan lang namin na isama niya si Rachel sa kanila. Ang ginawa ng albularyo, binuka niya yung 2 palad ni Rachel. Tapos naglagay siya ng tig-1 dakot ng asin sa palad. Sumigaw na parabang nasusunog yung duwende. Hanggang sa nawalan na ng malay si Rachel. Nung magising ito, hindi niya raw alam kung anong nangyari. Sabi ng albularyo, tuluyan na raw umalis yung duwende. At para makasiguro, binindisyonan niya yung dala naming rosaryo. Kailangan daw itong isuot ni Rachel ng 1 linggo para hindi na ulit siya mahanap ng duwende. After nung nangyari na yon, Sir Neb, akala namin tapos na. Pero hindi pa pala.
may mga pagkakataon pa rin daw na nakikita ni Rachel sa panaginip yung duwende. Parang ginagambala pa rin daw siya nito. Nung makapag-graduate kami pareho sa kolehiyo, napagpasyahan namin na magpakasal na. Isa kasi yun sa mga sinabi ng albularyo na magiging dahilan para tigilan na siya ng duwende. Sigurado raw kasi na makakahanap ito ng paraan para makapasok ulit sa buhay ni Rachel kung hindi pa siya maikakasal. Matapos nga kaming ikasal, Sir Neb, hindi na ulit na panaginipan ni Rachel yung duwende. Siguro nga totoo yung kasabihan, love conquers all. Kahit pa may manliligaw kang duwende. Naranasan nyo na bang magmahal pagkatapos lahat ay tutol sa relasyon nyo? Para bang you and me against the world. Horror po ito, Sir Neb. Huwag kayong mag-alala. 20 years old ako nang maging kami ni Isay. Ayaw na ayaw sa kanya ng pamilya ko dahil mas matanda siya sa akin ng 5 taon. Bukod doon ay hindi rin maganda ang family background niya. At dahil nga sa pagiging vocal ng pamilya ko sa pag-ayaw sa kanya, syempre, inayawan din ako ng pamilya niya. Sir Neb, pakiramdam talaga namin noon ni Isay ay kalaban namin ng lahat at kaming dalawa lang ang nagmamahalan. Galit kami sa mga pamilya namin. Tapos isang araw, tinanong niya ako kung willing daw ba akong iwan ang pamilya ko para sa kanya. Kasi kung oo raw, ay mas makabubuti kung magtanan na lang kami. Bumalik na lang daw kami kapag wala ng problema. Ako naman syempre oo agad. Nagtanan kami ni Isay. Madali kami parehong nakahanap ng trabaho dahil matyaga at masipag naman kami. Yun nga lang ay panggabi ako at pang umaga siya. Halos hindi na kami magkasama. Pero masaya kami dahil walang kumukontra sa mga ginagawa namin. Hanggang sa isang araw ay may nag-message sa akin. Dami account ng kapatid ko at sinasabing na aksidente si tatay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Pero ang sabi ni Isay ay baka pakulo lang yon ng pamilya ko para pauwiin ako. Nalaman ko sa isang kakilala na totoong na-aksidente si tatay. Pero nasa maayos na kalagayan naman kaya nabawasan din yung pag-aalala ko. Hindi pa rin ako umuwi. Sunod na mensahe sa akin ng kapatid ko ay nasunugan naman kami at nasugatan silang lahat. Kamuntik na nga raw silang hindi makalabas. Doon na talaga ako nag-alala ng husto dahil buong pamilya ko na ang nalagay sa peligro. Sabi pa ng kakilala ko ay totoong napakalaki ng sunog sa amin at milagrong nakaligtas sila tatay. Nagpaalam ako kay Isay na uuwi muna para matignan ng pamilya ko. Pero hindi siya pumayag. Pinaalala niya sa akin yung sinabi ko na willing akong iwan ng pamilya ko para sa kanya. Pero syempre ibang usapan naman yung sakunang nangyari. Umalis ako nang may samaan kami ng loob. Pagdating ko sa tinutuluyan nila tatay ay ayaw na nila akong pabalikin kay Isay. Papatayin daw sila ni Isay unti-unti para lang masulo ako. Bakit daw ba ayaw kong maniwala na mangkukulam ang pamilya niya at si Isay mismo ang may kagagawan ng lahat ng disgrasyang nangyayari sa kanila. Feeling ko noon ay sinisiraan lang ng pamilya ko si Isay. Pero hindi ko rin maiwasang magduda. Lalo pa nga at kalat nga sa lugar namin yung mangkukulam issue sa kanila. Bumalik pa rin ako sa apartment namin ni Isay. Iyak siya ng iyak nang salubungin ako. Akala raw niya ay naniwala ako sa mga sinasabi ng pamilya ko at hindi na babalik. Tinanong ko siya kung ano ba ang sinasabi ng pamilya ko pero hindi na siya sumagot. Doon na ako nagsimulang maging maingat kay Isay. Kapag pumapasok siya sa trabaho ay naghahalughug ako sa bahay at naghahanap ng posibleng ebidensya na kinukulam nga niya yung pamilya ko. Pero wala naman akong nahanap.
Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang ako dahil habang kinakalkal ko yung mga gamit niya, bigla siyang sumulpot. Nginitian niya ako at sinabing hindi ko raw makikita ang hinahanap ko. Natakot ako dahil alam kong alam niya kung ano ang hinahanap ko. Hindi ako makapagsalita pero siya ay nakangiti lang habang unti-unting lumalapit sa akin. Niyakap niya ako kaya pinagtulakan ko siya. Akala ko kasi sasaksakin niya ako sa likod o ano. Pero umiyak lang siya ng umiyak at nagsorry. Sir Neb, inamin ni Isay na totoong siya ang may kagagawan ng aksidente ni tatay at ng sunog sa amin. Gusto raw kasi niyang patayin ang buong pamilya ko para masolo nga niya ako. Pero natatakot din naman daw siya na pumatay ng tao. Isa pa ay ayaw raw niya na malungkot ako. Mahal na mahal niya raw ako kaya nagdadalawang isip siyang gawin ang balak niya dahil pamilya ko pa rin ang taong involved. Siya ang kusang nakipaghiwalay sa akin, Sir Neb. Pinalaya ako ni Isay dahil hindi naman daw siya ganoon kasama. Nalungkot ako kasi mahal ko naman siya kahit papano. Kaya lang ay masama ang ginawa niya sa pamilya ko. Siguro kung hindi naging hostile ang pamilya ko kay Isay ay hindi aabot sa pangkukulam sa kanila ang lahat. Hindi rin siguro kami maghihiwalay ng landas. May pamilya na sa ngayon si Isay pero ako ay single pa rin. Naka-move on na ako sa kanya pero masasabi kong nanghihinayang pa rin ako. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Ronron. 28 na ako. May sarili akong pwesto sa market malapit dito sa amin kung saan nagbebenta ako ng mga gulay. Business talaga ito ng papa ko. Pero nung nagkasakit siya ay ako na ang nagpatuloy. Itong maririnig niyong kwento ngayon ay tungkol sa pinsan kong si Sherwin at sa kasintahan niyang si Lisel. High school kami nun. Magkakaedad lang kaming tatlo. Sa katunayan niyan ay kabatch namin si Lisel. Iba lang yung section niya. Ako na ang parang naging tulay sa relasyon ng dalawa. Kasi nga itong pinsan ko medyo may pagka mahiyain. Kapag kaharap niya si Lisel, natutorpe. Kaya ayun, tinulungan ko at bago pa kami tumuntong ng 4th year, mag-on na yung dalawa. Simula noon naging okay naman ang relasyon nila. Isa lang ang naging hadlang sa relasyon ng dalawa. Si Lisel kasi ay Iglesia ni Cristo. Itong pinsan kong si Sherwin ay Katoliko. Bago kami magtapos ng 4th year, pinakilala ni Sherwin si Lisel kina tita. May birthday party nun. Akala ko nga okay na kasi todo ngiti naman sila tita habang nakikipag-usap kay Lisel. Kaso matapos yung party, doon na ito nagsabi na hiwalayan na raw ni Sherwin si Lisel kasi iba yung religion nito. Tumutol si Sherwin. Nagkasagutan pa nga sila nila tita. Balak sana naming makitulog sa kanila kaso naisip namin na umalis na lang kasi baka madamay pa kami sa away nung mag-ina. Ako naman naiintindihan ko si tita minsan kapag nagiging super protective ito kay Sherwin kasi only child yun. Nag-iisa pero minsan sumusobra naman yung pagiging protective nila na siguro ay nakakasakal na. Nung gumraduate ng high school yung dalawa, sinikreto nila yung kanilang relasyon. Akala nila tita hiniwalayan ni Sherwin si Lisel pero hindi yun totoo. Kasabwat ako syempre. Kapag kailangan ng tulong ko lagi akong tagasalo. Minsan ako pa yung naghahatid kay Lisel gamit yung motor ko kasi kailangan ng umuwi ni Sherwin. 2nd year college, nalaman ko na lang na nagsasamba na pala sa iglesia si Sherwin. Palihim lang. Sabi niya sa akin, ang balak daw nilang dalawa ay sa iglesia ikasal kapag pareho na silang may trabaho. Sabi ko naman bahala sila kung saan sila masaya. Hanggang sa dumating nga yung araw na nahuli sila nila tita.
Talagang nagwala yung tita ko sa harap ng kapilya ng Iglesia ni Cristo nung makita niya si Sherwin. Pagka-uwi sa bahay, walang katapusang sermon ang natanggap ng pinsan ko. Aktibo sa simbahang Katoliko itong si tita. Pakiramdam ko hindi niya matanggap na yung kaisa-isa niyang anak ay makikita niyang nagsasamba sa Iglesia ni Cristo. Pati ako pinatawag kasi kinukonsinti ko raw yung pinsan ko sa mga kalokohan niya. Halos 7 months na hindi nagkita yung dalawa. Laging panakot ni tita na kapag hindi raw hiniwalayan ni Sherwin si Lizelle, papalayasin daw siya sa bahay. Isang gabi nag-text sa akin yung pinsan ko. Magtatanan daw silang dalawa ni Lizelle. Sa pagkakataong yon, ako na yung kumumbinse kay Sherwin na wag itong gawin, na masisira lang yung buhay nila kung matuloy man silang magtanan. Pero buo na yung desisyon ng pinsan ko. Nung gabi rin na yon, nagtangka silang magtanan. Kaso nalaman nila tita yung gagawin nila. Hinabol daw yung dalawa nila tita kasama yung mga tanod sa barangay namin. Siguro dahil na rin sa murang edad, iniisip nilang oras na mahuli sila ay paghihiwalayan na naman sila. Dahil sa labis na pagmamahal sa isa't isa, bigla na lang tumalon sila Sherwin at Lizelle galing sa tulay papunta doon sa malalim na ilog. Parehong nalunod yung magkasintahan. Kinabukasan, natagpuan sa gilid ng ilog yung bangkay ng dalawa. Isa ako sa mga nakakita. Magkahawak pa rin sila ng kamay kahit sa kamatayan. 3 buwan matapos mailibing sila Sherwin at Lizelle, dumalaw ako sa tulay na yon. Halos gabi na yon. Balak ko sanang tumambay lang habang nagyoyosi. Nung makaubos na ako ng kalahating kaha, pasakay na ako sa motor. Nung makita ko na may 2 taong naglalakad doon sa may ilog. Imposible yun, Sir Neb. Kasi paano sila makakatungtong sa rumaragasang ilog? Bumaba ako ng motor. Dumungaw galing sa tulay. Nakita ko sila Sherwin at Lizelle. Magkahawak yung kamay. Kita ko yung ngiti sa mukha nila. Imbis na matakot, kumaway na lang ako. At laking tuwa ko nung kumaway din sila sa akin. Tinitigan ko sila hanggang sa naging parang mga usok na lang sila. Hanggang ngayon po iniisip ko pa rin kung ano kayang nangyari kung hindi kumontra sila tita sa pag-iibigan ng dalawa. Baka buhay pa rin sila. Baka nga may mga anak na rin tulad ko. Dito sa lugar namin, naging sikat na takutan ang tungkol sa magkasintahan na nagpapakita sa may ilog. Makikita mo lang sila kapag lumalalim na ang gabi. Nakakapanghinayang lang, Sir Neb. Sana pinabayaan na lang ni tita na mag-convert sa INC yung pinsan ko. Kasi alam mo, Sir Neb, sa totoo lang, kapansin-pansin na ang laki ng pinagbago ng pinsan ko nung uma-attend siya sa iglesia. Nawala lahat ng bisyo niya. Hindi mo na maayang uminom. Basta ang laki ng pinagbago niya. Siguro napabuti pa yung pinsan ko kung pinabayaan na lang ni tita.